Kumusta po kayo mga minamahal naming tagapakinig? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ng inyong mga puso at isipan. Muli po, narito kami upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng damdamin. Isang kwento na susubok sa ating pangunawa sa pag-ibig, pagluluksa, at kung paano nga ba tayo magiging matapang sa gitna ng pagsubok. May mga sandaling ang buhay ay parang isang labirint, puno ng mga lihim na pasikot-sikot, mga landas na hindi natin inaasahan, at mga pagpipilian na sa tingin natin ay walang pag-asang solusyon. Ngayon, sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ng isang babaeng naglakas loob, harapin ang katotohanan, upang mahanap ang tunay na kapayapaan at pag-ibig na nararapat para sa kanya. Isang malamig na hapon sa Hong Kong, habang dinadaluyan ng liwanag ang mga matataas na gusali. Tila ba ang isang sulok ng unit ng pamilya Valderrama ay nanatiling madilim. Si Ligaya o Gaya, gaya ng tawag sa kanya ng matalik niyang kaibigan, ay tahimik na inililigpit ang mga laruan sa sala. Ang maliit na si Amyan, ang 7 taong gulang na anak ng kanyang mga amo, ay abala sa paglalaro ng kanyang video game sa isang tabi. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Ligaya habang pinagmamasdan ng bata. Sa bawat pagtawa ni Amyan, nararamdaman niya ang matinding pangungulila sa sarili niyang pamilya, lalo na sa kanyang ina at mga kapatid na naiwan sa baryo Sariaya. Ang Hong Kong ay isang lungsod ng mga pangarap para sa marami, ngunit para sa kanya, ito ay isang kulungan ng ginto. May pera, ngunit walang kalayaan. At higit sa lahat, walang pagmamahal na parang sa sariling tahanan. Ang buhay ni Ligaya ay isang paulit-ulit na ikot. Gising sa umaga, handa ang almusal. Inihahatid si Amyan sa eskwelahan, nililinis ang bahay, at naghihintay sa pagdating ng hapon. Si Ginang Malaya Alcantara Valderrama, ang amo niyang negosyante, ay bihirang makita. Kung hindi nasa opisina, lumilipad sa iba't ibang bansa para sa mga business trip. Ang tanging presensya na nagbibigay kulay sa malawak na unit na yon ay ang maliit na si Ami Aminin at paminsan-minsan ay si Ginoong Sinag Valderrama. Si Sinag, sa kabila ng kanyang karangyaan at tagumpay sa negosyo, ay may lungkot sa kanyang mga mata na tila tinatago. Sa tuwing nakikita niya itong nakatingin sa labas ng bintana ng kondominium, tila ba naghahanap ito ng isang bagay na matagal nang nawawala. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Ligaya, dumating si Sinag. Baka sa mukha nito ang pagod at pagkabigo. "Kumusta ang araw, Ginoong Sinag?" tanong niya ng may pag-aalala. Ngumiti lang ito ng mapakla. Katulad pa rin, Gaya, puno ng numero at mga pangako. Umupo ito sa isang sulok ng sala, malayo sa hapagkainan at tinakpan ng mukha gamit ang kanyang mga palad. Si Amiyan po, natutulog na. Sabi ni Ligaya. Hindi sumagot si Sinag. Sa mga sandaling iyon, hindi siya amo at katulong. Wala ang kanilang mga titulo. Naging 2 tao lamang sila na parehong naghahanap ng kapayapaan. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng usapan. Kapag tulog na si Amyan at wala si Malaya, nagkukwento si Sinag tungkol sa mga pasanin niya sa negosyo, sa pagod na nararamdaman niya sa buhay na puno ng ekspektasyon. Si Ligaya naman, nagkukwento tungkol sa kanyang pangarap na makabalik sa Pilipinas at magkaroon ng sariling maliit na tindahan sa Sariaya. Nagsimula silang magbahagi ng mga lihim na hindi nila kayang sabihin sa iba, mga lihim na nagpaliwanag sa kanilang mga mata na puno ng kalungkutan. Unti-unting napunan ang mga puwang sa kanilang mga puso ng mga salitang hindi nila inaasahan. Ang mga tinginan nila ay naging mas matagal. Ang bawat pagdampi ng kanilang balat ay nagiging sanhi ng kakaibang kuryente na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan at humahagupit ang hangin sa bintana ng unit. Si Amyan, na sinumpong ng lagnat,
ay patuloy na umiiyak. Nagmadaling kumilos si Ligaya para alagaan ang bata, habang si Sinag ay bumangon sa kanyang higaan, nag-aalala. "Sige, ako na ang bahala," sabi ni Sinag habang kinukuskos ang likod ni Amyan. Nagkapalit ang kanilang mga tingin, puno ng pag-aalala para sa bata. Sa gitna ng gulo at pag-aalala, ang kanilang mga kamay ay nagdampi, habang sabay na nagpapalit ng basang tuwalya sa noo ni Amian. Isang matinding kuryente ang dumaan sa katawan ni Ligaya, at alam niya sa sandaling iyon, walang na silang kontrol sa kanilang mga damdamin. Nang gabing iyon, sa gitna ng malakas na ulan at pag-iyak ng bata, ang mga bulong ng kanilang mga puso ay naging matinding pagnanasa. Naging dalawang kaluluwa sila na naghahanap ng kalinga sa isa't isa, at sa isang iglap, nasira ang mga pader na naghihiwalay sa kanila. Ang ipinagbabawal na pag-iibigan ay naganap. Nang kinabukasan, nagising si Ligaya sa lamig ng umaga. Ang tabi niya ay bakante na. Ang mga kumot ay gusot, at ang bawat haplos ng hangin ay nagpapaalala sa kanya ng naganap na kahapon. Napahawak siya sa kanyang dibdib, parang may kung anong mabigat na pumipiga sa kanyang puso. Naramdaman niya ang matinding pagkabagabag, isang halo ng pagsisisi at takot. Tumayo siya, ang mga binti ay nanghihina, at nagtungo sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay mugto, ang kanyang buhok ay gulo. Isang katawan na tila hinubad ng lahat ng lakas. Ang mundo niya ay tila umiikot sa isang bilog na walang hanggan. Habang inaalala ang bawat pagdampi, bawat bulong, bawat halik, naramdaman niya ang isang matinding takot na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito dapat nangyari. Lumabas siya ng banyo, parang zombie, at nagtungo sa kanyang maliit na kwarto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hinahanap ang isang bagay na makapagkukumpirma sa kanyang kinatatakutan. Nang makita niya ito, isang maliit na plastic stick na may 2 linya, tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo. 2 pula. 2 linyang nagsasabi ng isang katotohanan na hindi niya kayang harapin. Hawak niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang kanyang hininga ay humihinga. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya, ngunit ang kanyang isip ay parang isang bagyo. Narinig niya ang kanyang puso na malakas na tumitibok, parang tambol na nagpapahiwatig ng isang malaking gulo. Biglang, sumiklab ang kanyang telepono sa ibabaw ng kanyang nightstand. Si Sinag. Ang kanyang pangalan ay kumikinang sa screen, nagpapahiwatig ng isang tawag na hindi niya kayang sagutin. Isang tawag na mas lalong nagpatindi sa kanyang takot at pagkalito. Ang 2 pulang linya sa pregnancy test kit ay tila sumisigaw sa katahimikan ng umaga. Hawak ito ni Ligaya ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid. Ang tawag ni Sinag ay patuloy na nagri-ring, ngunit hindi niya magawang sagutin. Ang kanyang isip ay parang sirang plaka. Paulit-ulit na pinatutugtog ang tanong, anong gagawin ko? Ang takot ay unti-unting lumamon sa kanya. Kasabay ng pait ng katotohanan ito ay bunga ng isang ipinagbabawal na relasyon. Isang kasalanan na hindi lang sa kanyang amo, kundi maging sa sarili niya. Napakasakit ng dibdib ni Ligaya. Hindi lang dahil sa posibleng reaksyon ni Malaya, ang takot na mawalan ng trabaho, o ang kahihiyang kakaharapin ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Masigit doon ang takot na baka mawala ang pangarap niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang pangarap na makapagpatapos ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Ang makapagpatayo ng disenteng bahay para sa kanyang ina. Lahat ng yun ay nakasalalay sa kanyang pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Paano kung malaman ito ng mga tao? Hindi lang siya ang masisira, kundi pati ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa huling pagring ng telepono, nagtipon si Ligaya ng lakas at sinagot ito. Gaya, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko?
Rinig niya ang pag-aalala sa boses ni Sinag. Mamam! Bigla siyang kinabahan at napakagatlabi. Ligaya, anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? Mas lalong lumakas ang pag-aalala sa boses ni Sinag. Hindi niya kayang magsinungaling. Sa isang iglap, bumuhos ang lahat ng takot at pagkabagabag. Sinag, may problema po. Nagkita sila ni Sinag sa isang liblib na parke, malayo sa mga mata ng tao. Hindi siya makatingin ng diretso kay Sinag. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang malaking pader na bumabalot sa kanilang dalawa. Nang inabot niya kay Sinag ang pregnancy test kit, tila ba huminto ang paghinga nito. Nanlaki ang mga mata ni Sinag at nakita niya ang takot at pagkabigla sa mukha nito. Ligaya, ito ba ay totoo? Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi na marinig. Tumangulang si Ligaya. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Anong gagawin natin? Tanong ni Sinag, puno ng desperasyon. Hindi ito pwedeng malaman ni Malaya o ng kahit sino. Ang pagkabahala nito ay mas nagpalalim sa kirot sa puso ni Ligaya. Alam niyang hindi ito madali para kay Sinag, ngunit ang kapalaran ng kanilang dinadalang bata ay nakasalalay sa kanilang desisyon. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Bababa na po ako, Sinag. Babalik ako sa Pilipinas. Anong hindi? Hindi mo pwedeng gawin yan. Mariing tanggi ni Sinag. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Hindi kita pababayaan, Ligaya. Anak ko yan. Ako ang bahala. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Ang mga salita ni Sinag ay tila musika sa kanyang tainga. Ngunit alam niya na hindi ito madali. Ang mga pangako ay madaling bitawan, ngunit ang katotohanan ay masakit. Sinag, hindi ito madali. May pamilya ka. May asawa ka. Pero hindi ka basta-basta pwedeng umalis, Ligaya. Naramdaman ko rin ang koneksyon natin. Hindi lang ito basta amot katulong. Patuloy ni Sinag, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Gagawa tayo ng paraan, Gaya. Bumalik ka dito pagkatapos mong manganak. Magkakasama tayo. Pangako, hindi ko kayang wala ka. Ang mga salita niya ay nagbigay ng konting pag-asa kay Ligaya. Isang munting ilaw sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit ang kanyang isip ay mas malakas. Alam niyang ito ang tanging paraan. Kailangan niyang lumayo, protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Kinabukasan, habang tulog pa si Amyan, dahan-dahang iniligpit ni Ligaya ang kanyang mga gamit. Pinilit niyang maging tahimik hanggat maaari. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Tinitigan niya ang natutulog na si Amyan. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang batang yon ay naging bahagi ng kanyang buhay, isang munting anghel na nagbigay sa kanya ng kagalakan sa loob ng kulungan na yon. Isinulat niya ang isang maikling liham para kay Sinag. Ipinapaalam na kailangan niya ng espasyo at panahon upang makapag-isip. Hindi niya nabanggit ang tungkol sa kanyang pagbubuntis sa liham. Paglabas niya ng pinto, tila ba nagkaroon ng malaking bato sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang sakit ng pamamaalam. Sa likod niya, nakita niya si Sinag na patakbong lumalabas sa unit. Gulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ligaya! Hintay! Sigaw nito, ngunit hindi na siya lumingon. Nagmadali siyang bumaba sa elevator, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Sa loob ng taxi patungong airport, halos hindi siya makahinga. Ang Hong Kong ay lumiliit sa kanyang paningin, kasabay ng mga pangarap na minsan niyang binuo dito. Ang telepono niya ay patuloy na nagri-ring. Sunod-sunod na text at tawag mula kay Sinag. Ngunit hindi niya sinagot. Pinatay niya ang telepono at mariing hinawakan ang kanyang tiyan.
Patawarin mo ako, anak. Ito ang tanging paraan para maprotektahan kita. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi, mainit at maalat. Ang kanyang mundo ay gumuho, ngunit sa gitna ng pagguho, nararamdaman niya ang isang bagong buhay na sumisibol sa kanyang sinapupunan, isang pag-asa na magbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ang mainit na hangin ng Pilipinas ang unang sumalubong kay Ligaya paglabas niya ng airport. Ibang-iba sa artipisyal na lamig ng Hong Kong. Dito, ang sikat ng araw ay tila may kasamang yakap, isang pangako ng bagong simula. Sa gitna ng mga nag-aabang na pamilya, isang pamilyar na mukha ang kanyang natanaw, kumakaway-kaway na may malawak na ngiti. Gaya, sigaw ni Pag-asa, ang kanyang matalik na kaibigan, habang tumatakbo papalapit sa kanya. Ang kanilang pagyayakapan ay mahigpit at puno ng pananabik. Sa bisig ni Pag-asa, naramdaman ni Ligaya ang unang patak ng kapayapaan mula nang umalis siya sa Hong Kong. "Namiss kita, Bes. Sobra," sabi ni Pag-asa. Ang mga mata nito ay nangingilid sa luha. "Ako rin, Pags. Sobra," sagot ni Ligaya. Pilit na itinatago ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa biyahe pa uwi sa Barrio Sariaya, masiglang nagkwento si Pag-asa tungkol sa mga nangyari sa kanilang lugar. Si Ligaya naman ay tahimik lang na nakikinig. Ang kanyang isip ay lumilipad sa malayo. Sa isang syudad, napilit niyang tinatakasan. Ang Barrio Sariaya ay hindi nagbago. Ang mga puno ng niyog ay matatayog pa rin. Ang simoy ng hangin ay sariwa. At ang mga ngiti ng mga kapitbahay ay kasing init ng dati. Sa tulong ni Pag-asa, sinimulan ni Ligaya na buuin muli ang kanyang buhay. Ginamit niya ang naipon niyang pera para magtayo ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng kanilang bahay, katabi ng kainang kawayan ni Pag-asa. Pininturahan nila ito ng kulay asul, ang paborito niyang kulay na nagpapaalala sa kanya ng dagat at ng kalangitan, dalawang bagay na simbolo ng kalayaan. Sa mga unang linggo, nahanap ni Ligaya ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Ang pag-aayos ng mga paninda, ang pakikipagkwentuhan sa mga bumibili, ang pagtulong kay Pag-asa sa kainan. Lahat ng iyon ay nagsilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Si Sinag, ang Hong Kong, ang kasalanan. Ngunit may mga umagang hindi niya kayang takasan ang katotohanan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga delata, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagsusuka. Nagmamadali siyang tumakbo sa likod ng tindahan. Nakita siya ni Pag-asa. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Bes, okay ka lang? Ilang araw ka nang ganyan?" Tanong nito habang hinahagod ang kanyang likod. Pagod lang siguro sa biyahe at sa pag-aasikaso ng tindahan. Palusot ni Ligaya, umiiwas sa tingin ng kaibigan. Ngunit ang mga mata ni Pag-asa ay matalas. "Gaya, magkaibigan tayo mula pagkabata. Kilala kita. Buntis ka ba?" Ang tanong na yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Ligaya. Hindi niya kayang magsinungaling sa nag-iisang taong nagmamalasakit sa kanya. Tumango siya ng dahan-dahan at ang mga luhang pilit niyang itinatago ay bumuhos na. Niyakap siya ni Pag-asa ng mahigpit. "Sino ang ama?" "Bes," tanong nito sa mahinang boses. Umiling lang si Ligaya. "Wag na natin siyang pag-usapan, Pags. Ayoko na. Ako na ang bahala dito. Mag-isa kong palalakihin ang anak ko." Sa kabila ng suporta ni Pag-asa, ang anino ng nakaraan ay patuloy na humahabol sa kanya. Isang gabi, habang nagliligpit na siya, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan man, sinagot niya ito. "Gaya?" Ang boses na yon, ang boses ni Sinag. Tila ba huminto ang kanyang mundo. "Paano mo nalaman ang numero ko?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig.
Hindi mahalaga yan, Gaya. Kumusta ka na? Ligtas ka ba? Nag-aalala ako, sabi ni Sinag. Ang boses nito ay puno ng pagsusumamo. Sinag, pakiusap, huwag mo na akong tawagan. Kailangan kong magsimula ulit. Sagot ni Ligaya, pilit na pinatatag ang sarili. Hindi kita pababayaan, Gaya. Pangako yan. Babalik ako para sa inyo. Bago pa man makasagot si Ligaya, pinatay na niya ang tawag. Umupo si Ligaya sa dalampasigan ng Sariaya, sa paborito nilang tambayan ni Pag-asa. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na medyo umuumbok na. Dito, sa ilalim ng kalangitan ng kanyang bayan, naramdaman niya ang isang kakaibang tapang. Ang buhay sa loob niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga alon, naramdaman niya ang mga matang nakamasid sa kanya. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Sabi nila, galing daw Hong Kong, pero bakit umuwing walang pera? Tingnan mo, parang lumalaki ang tiyan. Ang kapayapaang inaakala niyang nahanap na ay unti-unting ginugulo ng mga mapanghusgang tingin. Isang mainit na hapon, habang abala si Ligaya sa pag-aayos ng paninda sa kanyang tindahan, isang makintab na itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat. Ang bintana nito ay madilim. Hindi mo makikita kung sino ang nasa loob. Lahat ng tao sa paligid ay napatingin. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling stiletto na tila hindi nababagay sa maalikabok na kalsada ng Sariaya. Sumunod ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng business suit. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin at ang mga mata nito ay dumiretso kay Ligaya. Ang mga matang yon, malamig, matalim, at tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Kilalang kilala ni Ligaya ang mga matang iyon, si Malaya Alcantara. Napatigil ang pag-ikot ng mundo ni Ligaya. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang basta asawa ng kanyang dating amo. Siya ang representasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Si Malaya Alcantara Valderrama, sa kanyang suot na mamahaling damit at perpektong ayos, ay tila isang diwata mula sa ibang mundo na napadpad sa simpleng baryo ng Sariaya. Ang mga ngiti at bulungan ng mga kapitbahay ay biglang napalitan ng katahimikan. Lahat ay nakatingin, nag-aabang. Magandang hapon, bati ni Malaya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig, na tila kayang magpayelo ng mainit na hangin. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mukhang maganda ang simula mo dito. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya habang pinipilit niyang magsalita. Ma'am Malaya, anong ginagawa niyo po rito? Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na kailangan niyang buhatin mula sa kanyang lalamunan. Hindi direktang sinagot ni Malaya ang tanong. Sa halip, pumasok ito sa maliit na tindahan. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang bawat sulok na may halong pagmamaliit. Nagkataon lang na may inaasikaso akong negosyo sa probinsyang ito, isang malaking development project. Sabi niya habang kumukuha ng isang bote ng mineral water sa ref. Maganda ang Sariaya. Malaki ang potensyal. Sayang kung hindi mapapakinabangan. Ang bawat salita ni Malaya ay tila may dalang ibang kahulugan. Ramdam ni Ligaya ang panganib sa likod ng mga yon. Hindi ito simpleng pagbisita. Ito ay isang babala. Nagbabayad po ba kayo? Tanong ni Ligaya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilapag ni Malaya ang isang malutong na 1,000 piso sa ibabaw ng counter. Higit pa sa sapat para sa isang bote ng tubig. Keep the change, sabi nito. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Ligaya. Consider it a gift para sa bagong simula mo. Bago ito umalis,
Huminto si Malaya sa may pinto at lumingon. Mag-iingat ka, Ligaya. Maliit lang ang sariyaya. Mabilis kumalat ang balita, lalo na ang mga balitang hindi maganda. At sa huling ngiting iyon na puno ng panunuya, sumakay na ito sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at isang pusong puno ng takot. Nang mawala na sa paningin ng sasakyan, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Ligaya. Napahawak siya sa counter para hindi matumba. Dumating si Pag-asa, ang muka ay puno ng pag-aalala. Bes, anong sabi niya sa'yo? Anong ginagawa ng bruhang yan dito? Hindi ko alam, Pugs. Hindi ko alam. Sagot ni Ligaya, ang kanyang hininga ay putol-putol. Paano niya nalaman na nandito ako? Paano? Habang pinapakalma ni Pag-asa si Ligaya, bigla itong may naalala. Teka, sabi niya may development project siya dito? Tumango si Ligaya. Bes, yan siguro yung kinatatakutan ng mga taga rito. May malaking korporasyon na gustong bilhin ang mga lupa natin para tayuan ng luxury resort. Marami ang mawawalan ng tirahan, kasama na ang lupa ng pamilya mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ligaya. At alam mo ba kung sino ang isa sa mga pangunahing investor sa proyektong yan? Dagdag ni Pag-asa, ang boses ay seryoso. Ang asawa ng dati mong amo, si Malaya Alcantara Valderrama. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang pagdating ni Malaya ay hindi nagkataon lamang. Ang banta sa kanya ay hindi na lang personal. Ito ay banta na rin sa buong komunidad, sa mismong lupa na tinuturing niyang kanlungan. Ang kalaban niya ay hindi lang isang asawang nasaktan, isa itong makapangyarihang negosyante na kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Kinagabihan, hindi mapakali si Ligaya. Habang nakatanaw sa bintana, nakita niya ang itim na sasakyan ni Malaya na nakaparada sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya. Sa loob, nakikita niya ang anino ni Malaya. May kausap sa telepono, ang mukha ay seryoso at tila nagbibigay ng mga utos. Naramdaman ni Ligaya na para siyang isang daga na unti-unting kinukulong ng isang ahas. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery boy na may dalang isang maliit na brown envelope. Para po kay Ligaya de la Luna, sabi nito. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya habang binubuksan ito. Sa loob, may 3 bagay. Isang litrato. Siya at si Sinag magkatabi sa isang parke sa Hong Kong, masayang nag-uusap. Isang sandaling puno ng lihim na kaligayahan na ngayon ay naging isang ebidensya laban sa kanya. Pangalawa, isang ginupit na bahagi ng lumang dyaryo, isang artikulo tungkol sa isang eskandalo na kinasangkutan ng pamilya Valderrama, maraming taon na ang nakalipas. At ang panghuli, isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na mga salita na tila isinulat sa dugo. Akala mo ba makakatakas ka sa nakaraan? Alam ko lahat. Nabitiwan ni Ligaya ang mga hawak niya. Ang litrato ay dahan-dahang nahulog sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala. Ang anino ni Malaya ay hindi na lang isang babala. Ito na ang simula ng isang bangungot na hindi niya alam kung paano tatakasan. Ang bawat sulok ng malawak na condominium unit sa Hong Kong ay sumisigaw ng pangalan ni Ligaya. Para kay Sinag, ang katahimikan ay naging isang ingay na nakakabingi. Mula nang umalis si Ligaya, ang bahay ay naging malamig na kulungan na naman. Bawat pagpasok niya sa pinto, umaasa siyang sasalubong sa kanya ang mahiyain nitong ngiti at ang amoy ng bagong lutong hapunan. Ngunit wala. Ang tanging nadaratnan niya ay ang katahimikan at ang malungkot na mga mata ng anak niyang si Amian na palaging nagtatanong, Dad, kailan babalik si Ate Gaya? Gabi-gabi, sinusubukan niyang tawagan ang numero ni Ligaya sa Pilipinas, ngunit palaging nakapatay. Ang mga text niya
ay hindi nasasagot. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay unti-unting lumalamon sa kanya. Pinagsisisihan niya ang bawat sandali ng kahinaan, ngunit kasabay nito, hindi niya maikakaila ang matinding pangungulila sa babaeng nagbigay ng kulay sa kanyang kulay-abong mundo. Nang bumalik si Malaya mula sa isa nitong business trip, ang tensyon sa bahay ay lalong tumindi. Saan ka na naman galing kagabi, Sinag? May meeting ka na naman ba na hindi ko alam? Tanong nito isang umaga. Habang nagkakape, ang boses ni Malaya ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay matalas, puno ng pagsisiyasat. Malaya, pagod ako. Pwede ba? Tigilan mo na ang pagiging interogador? Sagot ni Sinag, pagod na sa paulit-ulit na pagdududa ng mong asawa. Interogador, sinisigurado ko lang kung ano ang sa akin, Sinag. At kasama ka doon. Sabi ni Malaya, ang bawat salita ay may diin. Napapansin ko, palagi kang tulala. Mula nang umalis ang katulong na yon, naging ganyan ka na. Mayroon ba akong hindi nalalaman? Ang pagbanggit kay Ligaya ay tila isang kidlat na gumising sa galit ni Sinag. Ito ang unang pagkakataon na nagtaas sila ng boses sa loob ng maraming taon. Pwede ba, Malaya? Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa'yo. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong kontrolin. Sigaw niya, bago tuluyang umalis at pumasok sa opisina. Ang pag-aaway na yon ay nag-iwan ng malalim na lamat sa kanilang pagsasama. Isang gabi, habang hinahanap niya ang isang mahalagang kontrata sa loob ng study room ni Malaya, napansin niya ang isang maliit at nakakandadong kahon sa ilalim ng mesa nito. Isang kahon na hindi pa niya nakikita dati. Dala ng pagdududa at ng bigat ng kanyang nararamdaman, hinanap niya ang susi. Natagpuan niya ito sa loob ng isang libro. Sa pagbukas niya ng kahon, isang kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Ang laman ng kahon ay mga dokumento. Mga lumang medical record ni Malaya. Binasa niya ito at ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ayon sa mga papel, si Malaya ay nagkaroon ng isang malubhang aksidente. Bago pa man sila ikasal, isang aksidente na nagresulta sa kanyang pagkabaog. Hindi siya pwedeng magkaanak. Napaupo si Sinag. Ang kanyang ulo ay umikot. Paano? Paano nangyari? Si Amyan? Sa ilalim ng mga medical record may isa pang folder. Adoption papers. Nang buksan niya ito, ang pangalan ni Amyan ang nakasulat. Ang lahat ng pirma ay naroon, maliban sa kanya. Ang buong proseso ay itinago sa kanya. Si Amyan, ang anak niya, ay hindi nila tunay na anak. At si Malaya, ang asawa niya, ay nagsinungaling sa kanya sa loob ng 7 taon. Ang pagmamahal niya kay Amyan ay hindi nagbago. Ngunit ang tiwala niya kay Malaya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Hinarap niya ang asawa pagdating nito. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Sino si Amyan, Malaya? Natigilan si Malaya. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Anong sinasabi mo? Anak natin siya, Sinag. Inilapag ni Sinag ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Huwag ka nang magsinungaling. Alam ko na ang lahat. Nang makita ni Malaya ang mga papel, ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho. Napalitan ito ng galit. At ano ngayon kung ampun siya? Hindi ba't mahal mo siya? Ginawa ko yon para sa tin. Para magkaroon tayo ng pamilya. Isang pamilyang pilit mong winawasak ngayon dahil sa isang hamak na katulong. Ang mga salita ni Malaya ay tumusok sa puso ni Sinag. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang kasal, ang kanyang pamilya, ang kanyang buong buhay. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi na siya sumagot. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Ang pakiramdam ay tila gumuho ang kanyang mundo. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagmaneho nang walang patutunguhan sa gitna ng gabi.
Ang mga ilaw ng Hong Kong ay tila nanunuya sa kanya. Huminto siya sa isang tabi at tinitigan ang litrato ni Amian sa kanyang telepono. Mahal na mahal niya ang batang iyon, higit pa sa kanyang buhay. Ngunit ngayon, ang pagmamahal na iyon ay nababalot ng sakit at pagkalilito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niyang refleksyon sa madilim na screen, isang lalaking pagod, talunan, at niloko. Habang nakatulala, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang address, Barrio Sariaya, Quezon Province, Philippines. At sa ilalim nito, isang litrato, isang malinaw na litrato ni Ligaya. Nakatayo ito sa harap ng isang maliit na tindahan, nakangiti at malaki ang tiyan. Buntis, walang duda. Isang matinding pagkabigla ang bumalot kay Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at ang telepono ay halos mahulog. Sa sobrang gulat, hindi niya namalayan ang paparating na truck. Mabilis niyang kinabig ang manibela at isang malakas na tunog ng preno ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Muntik na. Muntik na siyang madisgrasya. Humihingal. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang katotohanang si Ligaya ay buntis at may ibang taong nakakaalam at ginagamit ito laban sa kanila ay isang bagong unos na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang gabi ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Ligaya. Ang litrato, ang lumang balita, at ang nakasulat na banta ay tila mga multo na sumasayaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga ito. Bawat tingin ay nagdudulot ng panibagong alon ng takot. Si Malaya. Alam niyang si Malaya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang kanyang presensya sa Sariaya, ang kanyang mga salita, lahat ay konektado. Anong gagawin mo, Bes? Tanong ni Pag-asa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang nanginginig na kaibigan. Kailangan kong lumayo, Pags. Pero saan ako pupunta? Sagot ni Ligaya. Ang kanyang boses ay basag. Pinoprotektahan niya ang teritoryo niya. At ako ang kalaban. Ako at ang anak ko. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Isang kilos na naging natural na sa kanya. Isang pangako ng proteksyon sa gitna ng panganib. Hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay, Gaya. Sabi ni Pag-asa, hinawakan ng kamay ng kaibigan. Pero kailangan nating mag-ingat. May kakaiba akong narinig kanina sa palengke. Ang apelyidong Alcantara. May koneksyon daw dito sa atin noon pa. Anong koneksyon? Hindi ko pa sigurado, pero iimbestigahan ko. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ninyo ng baby mo. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ligaya. Isang masakit ngunit kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang pangalan ni Sinag sa kanyang contacts. Sa bawat pagtawag nito na hindi niya sinasagot, nararamdaman niya ang kirot. Ngunit ngayon, ang kirot na yon ay kailangan niyang tiisin para sa kapakanan ni Sinag, para hindi na ito madamay pa sa gulo, at higit sa lahat, para sa kapayapaan ng kanyang anak. With a heavy heart, she blocked his number. Isang pagputol ng koneksyon na sana ay maging simula ng kanilang kaligtasan. Habang si Ligaya ay pilit na pinuputol ang kanilang ugnayan, si Sinag naman ay nasa himpapawid, lula ng unang flight patungong Pilipinas. Ang litrato ni Ligaya na buntis ang tanging nasa isip niya. Ang pagkabigla ay napalitan ng determinasyon. Ang mga kasinungalingan ni Malaya ay nagpalaya sa kanya sa bigat ng pagkakasala. Ngayon, malinaw na sa kanya ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang protektahan si Ligaya at ang kanilang magiging anak. Pagdating niya sa Sariaya, ang unang bumungad sa kanya ay ang payak. Ngunit payapang tanawin na madalas ikwento sa kanya ni Ligaya. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang nangiti ng mga tao ay totoo. Nagtanong-tanong siya
hanggang sa may magturo sa kanya sa maliit na tindahan sa tapat ng kainang kawayan. At doon, nakita niya si Ligaya. Nakatayo ito sa labas ng tindahan, hinahaplos ang kanyang malaking tiyan habang nakatingin sa dagat. Tila ba mas gumanda ito? Ang lungkot sa mga mata nito ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Gaya, tawag niya sa mahinang boses. Lumingon si Ligaya at nang makita siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang saya, takot, at pag-aalala ay naghalo-halo sa kanyang mukha. Sinag, anong ginagawa mo dito? Nilapitan siya ni Sinag at walang sabi-sabing niyakap ng mahigpit. Hindi kita iiwan, bulong niya. Patawarin mo ako. Kung natagalan ako, nandito na ako. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni Ligaya at ang mga luhang bumasa sa kanyang balikat. Bakit ka pa pumunta? Mapanganib dito, Sinag, sabi ni Ligaya nang kumalas sila sa yakap. Mas mapanganib kung hahayaan kitang mag-isa, sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Tiningnan niya ang tiyan nito. Anak natin, nakita ko ang litrato. Si Malaya. Alam ko. Putol ni Sinag. Alam ko na rin ang lahat, Gaya. Tungkol kay Amian. Tungkol sa lahat. Habang sila'y nag-uusap, humahangos na dumating si Pag-asa. Gaya, may nalaman na ako, sabi nito, bago natigilan nang makita si Sinag. Sino siya? Tanong ni Pag-asa. Ang mga mata ay mapanuri. Siya si Sinag, sagot ni Ligaya. Bes, yung koneksyon ni Malaya, ang lolo niya sa tuhod, si Don Ricardo Alcantara. Siya pala yung mayamang hasyendero na pilit umangkin sa lupa ng mga magsasaka dito noon, kasama na ang lupa ng mga ninuno mo, kaya pala pamilyar ang pangalan. Ang balita ni Pag-asa ay nagdagdag ng isa pang madilim na kabanata sa kanilang problema. Hindi lang ito basta away pamilya. May kasaysayan ng alitan sa pagitan ng kanilang mga angkan. Biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Si Malaya. Tiningnan niya si Ligaya. Pagkatapos ay sinagot ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Where in the world are you, Sinag? Galit na tanong ni Malaya sa kabilang linya. Nasa lugar kung saan ako dapat naroroon. Matigas na sagot ni Sinag. Don't be a fool. Umuwi ka na dito. Huwag mong sirain ang pamilya natin para sa babaeng yan. Pamilya? Anong pamilya, Malaya? Ang pamilyang binuo mo sa kasinungalingan? Ganti ni Sinag. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Pinatay niya ang tawag. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ang ginawa ni Sinag ay isang deklarasyon ng giyera. Lumapit siya kay Ligaya at niyakap ito muli. Mas mahigpit. Hindi na kita iiwan. Lalaban tayo ng sabay. Sa gitna ng yakap na yon, isang pamilyar na tunog ng makina ang pumukaw sa kanilang pansin. Ang itim at makintab na sasakyan ay muling huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto. Si Malaya. Nakatayo ito roon. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Nakita nito ang pagyayakapan nila. Ang paghawak ni Sinag sa tiyan ni Ligaya. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiti na puno ng galit, pagbabanta, at isang pangako ng isang laban na walang sino man ang siguradong mananalo. Ang pagtigil ng makina ng kotse ay tila senyales ng pagtigil din ng mundo sa paligid. Mula sa loob ng tinted na bintana, pinanood ni Malaya ang eksena sa kanyang harap. Ang perpektong larawan ng kataksilan. Si Sinag, ang kanyang asawa, ay mahigpit na yakap-yakap ang babaeng iyon. Ang dating katulong, ang hamak na si Ligaya. At ang tiyan nito, malaki at umuumbok, ay isang buhay na ebidensya ng kanilang kasalanan. Isang sampal sa kanyang pagkababae. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Mas matindi pa sa sakit na naramdaman niya nang malaman ni Sinag ang katotohanan tungkol kay Amian.
Ito ay iba. Ito ay hayagan. Ito ay isang paghamon. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang niya sa maalikabok na lupa ng Sariaya ay may bigat. Bawat pagtama ng kanyang stiletto ay tila isang pagtapak sa nag-aapoy na uling. Ang mga bulungan ng mga usisero sa paligid ay wala sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang taong sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Nakakatuwa namang eksena, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi kailanman aabot sa kanyang mga mata. Parang eksena sa isang murang pelikula. Kumalas sa yakap si Sinag at humarap sa kanya. Si Ligaya ay nasa likod nito. Tila pinoprotektahan. Malaya, anong ginagawa mo dito? Tapos na tayo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Malaya. Tapos? Sinag, hindi mo ba naiintindihan? Walang natatapos hanggat hindi ko sinasabi. Ang kasal natin, ang pangalan ng pamilya mo, ang kinabukasan ni Amian, lahat yan ay nakatali pa rin sa akin. Ang kanyang mga mata ay bumaling kay Ligaya, puno ng pagkamuhi at pagmamaliit. At ikaw, sabi niya, akala mo ba matatakasan mo ako? Akala mo ba, sa pagtatago mo dito sa probinsyang ito, ay magiging ligtas ka na? Nagkakamali ka. Lumapit siya ng isang hakbang. Nakikita mo ba ang buong baryong ito? Itinuro niya ang paligid. Bibilhin ko ang bawat piraso ng lupa dito. Ang lupa ng pamilya mo. Ang lupa ng mga kaibigan mo. Lahat. Itatayo ko dito ang isang resort na ikaw mismo ang magiging anay. Palalayasin kita sa sarili mong bayan at sisiguraduhin kong wala kang ibang mapupuntahan. Hindi mo magagawa yan. Sabat ni Ligaya. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ito ng tapang. Talaga? Hamon ni Malaya. Subukan mo ako. Pera laban sa'yo? Kapangyarihan laban sa isang katulad mo? Sa tingin mo, sino ang mananalo? Ang kanyang atensyon ay muling bumalik kay Sinag. Ang galit sa kanyang puso ay may kasamang kirot. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinrotektahan niya, gamit ang mga kasinungalingan, ay handa siyang talikuran para sa isang babaeng walang maibibigay dito. Isipin mo si Amian, Sinag, sabi niya. Ginagamit ang kanilang anak bilang sandata. Ano na lang ang sasabihin niya kapag nalaman niyang ipinagpalit ng sarili niyang ama ang kanilang pamilya para sa anak ng isang katulong? Sisirain mo hindi lang ang pangalan natin, kundi pati ang puso ng bata. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang Sinag na kaharap niya. Ang dating anino ng takot sa mga mata nito ay napalitan ng determinasyon. Huwag mong gamitin si Amian, Malaya. Ako pa rin ang ama niya at gagawin ko ang lahat para protektahan siya, pati na rin si Ligaya at ang magiging anak namin. Ang mga salitang iyon ay isang final na hatol. Gumuho na ang lahat. Ang pamilyang pilit niyang binuo, kahit pa sa pundasyon ng kasinungalingan, ay tuluyan ng nawasak. Ang natira na lang ay ang digmaan. Tumalikod si Malaya, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang dignidad ay pilit na pinaninindigan. Sige, sabi niya sa malamig na boses, kung yan ang gusto ninyo, pero tandaan ninyo ito, hindi ako marunong matalo. Sumakay siya sa kotse at mabilis itong pinaharurot paalis. Nag-iwan ng alikabok na tila isang paalam sa kapayapaang hindi na kailanman babalik. Habang nasa biyahe, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Robles, sabi niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Simulan mo na. Ipadala mo ang papeles sa kanila ngayon din. Yes, the adultery charge and public disturbance make it as messy and as public as possible. I want them ruined. Nang gabing iyon,
Habang magkayakap na sinusubukang palakasin ang loob ng isa't isa, isang lalaking nakamotor ang huminto sa tapat ng tindahan ni Ligaya. May iniabot itong isang makapal na brown envelope. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan ito. Sa loob ay mga opisyal na dokumento mula sa korte. Isang formal na reklamo, Malaya Alcantara Valderrama versus Sinag Valderrama and Ligaya de la Luna. For adultery, concubinage, and public disturbance. Isang demand letter para sa danyos perwisyos na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nagkatinginan sila ni Ligaya. Ang bigat ng papel sa kamay ni Sinag ay tila bigat ng buong mundo. Napahawak si Ligaya sa kanyang tiyan, isang matinding kirot ang biglang kumalat. Hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa bigat ng problemang biglang bumagsak sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Ligaya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Ibig sabihin, sagot ni Sinag, ang kanyang panga ay nagtagis. Sinimulan na ni Malaya ang giyera. Ang deklarasyon ng giyera ay hindi na lang sa pamamagitan ng mga salita. Ito ay opisyal, nakasulat sa papel na may selyo ng batas. Ang kanilang pag-iibigan, ang kanilang kasalanan, ay hindi na isang pribadong bagay. Ito ay isasampa sa korte, ipagsisigawan sa buong mundo. Ang kanilang mga pangalan ay dudungisan at ang kanilang kinabukasan ay biglang naging isang malaking tandang pananong. Napatingin si Ligaya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Sinag, kasalanan ko to. Kung hindi na lang ako, kung hindi na lang tayo. Hinawakan ni Sinag ang kanyang mukha. Pinilit na salubungin ang kanyang mga mata. Huwag mong sabihin yan, Gaya. Dalawa tayo dito at dalawa tayong lalaban. Magkasama. Ngunit sa likod ng matapang na mga salita ni Sinag, nakita ni Ligaya ang pag-aalala sa mga mata nito. Ang laban na ito ay hindi patas. Sa isang panig ay sila, isang babaeng walang pera at isang lalaking handang talikuran ang lahat. Sa kabilang panig ay si Malaya, isang babaeng may pera, kapangyarihan, koneksyon, at isang pusong puno ng galit na handang gawin ang lahat, kahit pa ang pinakamarumi, para manalo. Ang gabi sa Sariaya ay naging mas madilim. Ang dating payapang simoy ng hangin ay tila bumibigat. Nagbabadya ng isang unos na mas malakas pa sa inaasahan nila. Ang balita tungkol sa demanda ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy sa tuyong damuhan. Ang Sariaya, na minsan niyang itinuring na kanlungan, ay biglang naging isang hukuman kung saan siya ang nasasakdal. Ang dating matatamis na ngiti ng mga kapitbahay ay napalitan ng mapanuring mga titig at masasakit na bulungan. Kabit daw ng mayamang taga-Maynila. Kaya pala, ang laki agad ng tiyan, nilandi ang amo. Nakakahiya siya. Dinungisan niya ang pangalan ng baryo natin. Ang mga salitang yon ay tila mga batong ipinupukol sa kanya sa tuwing lalabas siya ng tindahan. Si Malaya, sa kanyang kapangyarihan at pera, ay hindi lang sila sinampahan ng kaso. Sinimulan na rin nitong sirain ang kanyang pagkatao sa mata ng mga taong dati niyang kakampi. Maging ang ilan sa mga dati niyang suki ay hindi na bumibili sa kakanya. Ang mga araw ay naging mabigat at ang bawat gabi ay puno ng pagkabalisa. Si Sinag ay hindi umalis sa kanyang tabi. Sinubukan nitong kausapin ang mga tao, ipagtanggol ang kanyang pangalan, ngunit ang lason na ikinalat ni Malaya ay masyado ng malalim. Nakita ni Ligaya ang unti-unting pagod at pagkabigo sa mga mata ni Sinag. Ang lalaking minsang naging makapangyarihan sa Hong Kong ay tila walang lakas laban sa tsismis at panghuhusga sa isang maliit na baryo. Ang lahat ng kanyang pera at impluwensya ay tila walang silbi. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda,
Isang matalim na kirot ang biglang humiwa sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit at napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga binti ay nanghina. At kung hindi siya naagapan ni Sinag, bumagsak na sana siya sa sahig. "Gaya! Anong nangyayari?" Sigaw ni Sinag. Ang muka ay puno ng takot. Binuhat siya nito at isinakay sa pinakamalapit na sasakyan. Ang biyahe papunta sa maliit na ospital sa bayan ay tila isang walang hanggang paglalakbay sa impyerno. Bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng panibagong alon ng sakit. "Masyadong masilan ang pagbubuntis ninyo, ma'am," sabi ng doktor pagkatapos siyang suriin. "Ang stress ay ang pinakamalaking kalaban ninyo ngayon. May senyales ng premature labor. Kailangan ninyong manatili dito para maobserbahan. Hindi ko maipapangako, pero gagawin natin ang lahat para sa baby." Ang mga salitang iyon ay ang huling dagok na tuluyang nagpaguho sa mundo ni Ligaya. Habang nakahiga siya sa puting kama ng ospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga aparatus ay tila umuuyam sa kanya. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Siya ang dahilan ng lahat ng gulo. Dahil sa kanya, nasisira ang buhay ni Sinag. Dahil sa kanya, nanganganib ang buhay ng sarili niyang anak. Dahil sa kanya, ang buong baryo ay nagkakagulo. Naramdaman niya ang sukdulang pagkadurog. Ito na marahil ang tinatawag nilang pagkatalo. All is lost. Wala nang pag-asa. Siguro, mas mabuti kung sumuko na lang siya. Kung palayain na niya si Sinag. Kung mag-isa na lang niyang haharapin ang lahat. Para matapos na ang paghihirap ng lahat. Nang pumasok si Sinag sa kwarto, ang mukha nito ay pagod at talunan. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay nito ay malamig. "Magiging maayos din ang lahat, Gaya," sabi nito. Ngunit ang boses ay walang kasiguraduhan. Ipinikit ni Ligaya ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ni Sinag ang kanyang pagkatalo. Habang nasa pagitan siya ng pagtulog at paggising, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa hallway. Isang boses na matinis at puno ng galit. Si Malaya. "Hindi ninyo naiintindihan. Ginawa ko ang lahat para mabuo ang pamilyang ito. Lahat!" Sigaw ni Malaya sa kausap nito sa telepono. Idinilat ni Ligaya ang kanyang mga mata. Bakit nandito si Malaya? Hindi! Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng isinakripisyo ko. Oo! Oo, ampon si Amian dahil hindi ako pwedeng magkaanak. Naririnig mo ba? Hindi ako pwedeng maging ina dahil sa aksidenteng yon na pilit ninyong itinago sa lahat para lang matuloy ang kasal. Isinakripisyo ko ang katawan ko, ang pangarap ko para sa pangalan ng pamilyang ito. At hindi ko hahayaang sirain ng babaeng yon ang lahat ng yon. Ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Ligaya. Ampon si Amian. Hindi pwedeng magkaanak si Malaya. Isang aksidente, isang kasal na itinuloy sa kabila ng kasinungalingan. Ang lahat ng galit na nararamdaman niya para kay Malaya ay biglang nabahiran ng awa, pagkaunawa. Ang babaeng tinitingala niyang perpekto, makapangyarihan, at may kontrol sa lahat ay isa rin palang biktima. Isang babaeng nasasaktan, desperado, at natatakot na mawalan ng lahat ng bagay na nag-iisa na lang niyang pinanghahawakan. Nang bumalik si Sinag sa kwarto pagkatapos bumili ng tubig, ang pagod sa mukha nito ay mas lalong lumalim. Ngunit ang ligaya na dinatnan niya ay iba na. Ang desperasyon sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag ng kalituhan, ngunit may kasamang bagong pananaw. Hinawakan ni Ligaya ang kamay ni Sinag. Mas mahigpit ngayon. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang paghinga ay mabigat. "Sinag," mahina niyang sabi. "Magpahinga ka na, Gaya," sabi ni Sinag, puno ng pag-aalala. "Hindi." Umiling si Ligaya. May narinig ako. May kailangan kang malaman." Huminga siya ng malalim.
tinitipon ang lahat ng kanyang lakas. May alam akong isang sikreto tungkol kay Amian at kay Malaya. Ang mga salita ni Ligaya ay tumama kay Sinag na parang malakas na sampal. Bagamat alam na niya ang katotohanang ampon si Amian, ang marinig muli ito mula sa bibig ni Ligaya, kasama ang detalye tungkol sa aksidente at ang tunay na dahilan kung bakit hindi magkaanak si Malaya, ay nagbigay ng bagong bigat sa lahat. Ang galit niya sa asawa ay hindi nawala, ngunit ito'y nabahira ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Ang buong buhay pala ni Malaya ay isang pagtatakip sa isang malaking sugat. Kinabukasan, sa kabila ng pagtutol ni Ligaya, nagdesisyon si Sinag. Kailangan na itong matapos. Kailangan nilang magharap. Hindi na para sa kanilang dalawa, kundi para sa katotohanan. Pinuntahan niya si Malaya sa hotel kung saan ito tumutuloy. Ang dating matikas na tindig ni Malaya ay bahagyang kubana. Bakas sa mukha nito ang mga gabing walang tulog. Ang perpektong ayos nito ay bahagyang magulo. "Anong kailangan mo?" tanong ni Malaya. Ang boses ay pagod at walang buhay. Ang katotohanan, Malaya. Ang buong katotohanan? Sagot ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Inilapag niya ang isang recorder sa mesa. Narinig ni Ligaya ang usapan ninyo sa telepono kagabi sa ospital. Ang mukha ni Malaya ay biglang namutla. Ang huling pader na kanyang itinatayo ay tila gumuho sa isang iglap. "Kaya pala," sabi nito sa mahinang boses, napaupo sa sofa na parang nawalan ng lakas. "Kaya pala nagkaroon ka na ng lakas ng loob na harapin ako." Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog ng kanilang mga paghinga ang maririnig. At sa katahimikang iyon, nagsimulang magsalita si Malaya, hindi na bilang isang makapangyarihang negosyante, kundi bilang isang babaeng nasasaktan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang aksidente sa sasakyan bago sila ikasal, kasama ang kanyang mga magulang na pilit itong itinago para lang matuloy ang pagsasanib ng kanilang mga pamilya at negosyo. Ang sakit ng pagtanggap na hindi na siya kailanman magiging isang tunay na ina. Ang desisyon niyang mag-ampon ng palihim sa takot na iwan siya ni Sinag kapag nalaman nito. Ang bawat araw na paggising niya na may takot na baka mabunyag ang kanyang sikreto. "Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pamilyang binuo ko, Sinag," sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Si Amian, siya na lang ang mayroon ako. Siya ang nag-iisang bagay na totoo sa buhay kong puno ng kasinungalingan. At nang dumating ang babaeng yon, nakita ko sa mga mata mo ang pagmamahal na hindi mo kailanman na ibigay sa akin. Nakita ko siyang kayang ibigay sa iyo ang isang bagay na hinding-hindi ko maibibigay. Isang tunay na anak. At iyon ang kinatatakutan ko." Habang nagsasalita si Malaya, ang galit sa puso ni Sinag ay unti-unting napapalitan ng pagkaunawa. Pareho silang naging biktima ng mga desisyon ng kanilang mga pamilya, ng mga ekspektasyon ng lipunan. Pareho silang ikinulong sa isang kasal na hindi nakabase sa pag-ibig kundi sa obligasyon. "Malaya," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malambot na ngayon. "Patawad." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Malaya. "Para saan, Sinag? Sa paghahanap mo ng pagmamahal na hindi ko maibigay? O sa pagpapaalala mo sa akin ng lahat ng bagay na wala ako?" Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang balita tungkol sa pagbubunyag ni Malaya ay mabilis na kumalat. Ang mga taong dati nang huhusga kay Ligaya ay nagsimulang magbago ng pananaw. Ang dating kabit ay naging isang babaeng minahal lang. Ang dating kontrabida na si Malaya ay naging isang babaeng may malalim na pinagdadaanan. Ang simpatiya ng baryo ay unti-unting bumaling kay Ligaya. Dinalaw siya ng mga kapitbahay sa ospital, nag-aalay ng dasal at suporta. Ang kanyang kalagayan ay unti-unting bumuti.
kasabay ng paggaan ng kanyang kalooban. Iuurong ko na ang kaso, sabi ni Malaya, tila isang pagsuko. Wala nang saysayang lahat ng ito. Tumayo si Sinag. Mag-uusap tayo tungkol kay Amian. Kailangan niyang malaman ang totoo, sa tamang paraan, mula sa ating dalawa. Tumango lang si Malaya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang digmaan ay tapos na. Walang nanalo. Lahat sila ay talo sa kani-kanilang paraan. Pag-alis ni Sinag, naiwan si Malaya sa katahimikan ng kanyang hotel room. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng pagod, talunan, at mag-isa. Ang lahat ng kanyang pinaglaban, ang kanyang pangalan, ang kanyang kasal, ang kanyang sikreto, ay nawala na. Ang natira na lang ay ang basag na piraso ng kanyang pagkatao. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at nagsimulang magsulat. Isang sulat na puno ng pagsisisi, pagpapalaya, at pamamaalam. Kinabukasan, ang balita ay gumimbal sa buong Sariaya. Ang itim na sasakyan ni Malaya ay natagpuang nakaparada sa gilid ng isang bangin, malapit sa dagat. Ang makina ay malamig na. Sa loob, walang tao. Tanging isang sobre na may pangalang Sinag ang nakapatong sa upuan ng driver. Ang huling paghaharap ay tapos na, ngunit nag-iwan ito ng isang bagong misteryo at isang malalim na kalungkutan na bumalot sa lahat. Ang pagkawala ni Malaya ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa lahat. Ngunit para kay Ligaya, ang buhay ay kailangang magpatuloy. Sa gitna ng kaguluhan at kalungkutan, isang bagong sigaw ang pumuno sa silid ng ospital. Isang sigaw ng buhay, isang sigaw ng pag-asa. Ligtas niyang isinilang ang isang malusog na sanggol na babae. Nang unang ilagay sa kanyang dibdib, ang munting anghel, lahat ng sakit, takot at pagod ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pagmamahalan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang pagmamahal na puro at walang kapantay. Pumasok si Sinag sa silid, ang kanyang mga mata ay mugto, ngunit puno ng ligaya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliliit na kamay ng sanggol. Ang ganda niya, Gaya, bulong ni Sinag habang isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at tumama sa kumot ng sanggol. Ang ganda ng anak natin. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Ligaya. Ang kanyang ngiti ay abot tainga. Tinitigan ni Sinag si Ligaya pagkatapos ay ang kanilang anak. Biyaya, sabi niya. Dahil sa gitna ng lahat ng unos, siya ang biyaya na ibinigay sa atin. At sa pangalang iyon, nagsimula ang kanilang bagong kabanata. Ang balita tungkol sa sulat na iniwan ni Malaya ay kumalat din. Sa sulat, inamin ni Malaya ang lahat, humingi ng tawad kay Sinag at formal na pinalaya ito sa kanilang kasal. Ipinahayag din nito ang kanyang pagsisisi sa lahat ng nagawa niya laban kay Ligaya at sa buong Sariaya. Dahil dito, ang demanda ay tuluyan ng nabasura. Ang mga taong dating nanghuhusga kay Ligaya ay napalitan ng awa at pag-unawa. Bumalik sila sa Sariaya hindi bilang mga makasalanan, kundi bilang isang pamilyang sinubok ng tadhana. Sa tulong ng mga kapitbahay at ni Pag-asa, itinayo nila ang isang maliit, ngunit matatag na bahay sa likod ng tindahan ni Ligaya, malapit sa dagat. Si Sinag, na sanay sa karangyaan ng syudad, ay natutong magbuhat ng kahoy at magpako. Ang kanyang mga kamay na dati pumipirma lang ng mga kontrata ay natutong maghalo ng semento. At sa bawat pagod niya, ang ngiti ni Ligaya at ang tawa ng kanilang munting biyaya ang nagsisilbing kanyang lakas. Isang gabi, habang pinapatulog nila ang kanilang anak, binasa muli ni Sinag ang sulat ni Malaya. Isang bigat ang bumalot sa kanilang dalawa. Hindi ko maiwasang makonsensya, Sinag, amin ni Ligaya. Kung hindi dahil sa atin, sana. Huwag mong isipin yan, Gaya. Putol ni Sinag, hinawakan ng kanyang kamay.
May mga sarili siyang demonyong nilalabanan. Matagal na bago pa tayo nagkakilala. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ang patawarin siya. Tumango si Ligaya. Ang pagiging isang ina ay nagbigay din sa kanya ng bagong perspektibo. Ang galit na dati niyang naramdaman para kay Malaya ay napalitan na ng isang malalim na pag-unawa. At si Amian, sabi ni Ligaya, kailangan nating isipin ang kapakanan niya. Bahagi pa rin siya ng buhay mo, Sinag. Ang mga salitang yon ay nagpatunay kung gaano nakalaki ang ipinagbago ni Ligaya. Mula sa isang babaeng duwag at puno ng takot, siya ngayon ay isang babaeng matatag, may paninindigan, at may pusong puno ng pagpapatawad. Si Sinag naman, mula sa isang lalaking sunod-sunuran at walang sariling desisyon, ay naging isang tunay na haligigang tahanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang kanilang buhay sa Sariaya ay naging payapa. Ang tindahan ni Ligaya ay muling lumakas at ang kain ng kawayan ni Pag-asa ay naging tambayan ng buong baryo. Ang tawa ng maliit na si Biyaya ang naging musika ng kanilang tahanan. Si Sinag ay regular na bumibisita kay Amian sa Maynila. Napansamantalang inaalagaan ng mga magulang ni Malaya at dahan-dahan nitong ipinapaliwanag ang lahat sa paraang maiintindihan ng isang bata. Isang umaga, habang si Sinag ay nasa Maynila para dalawin si Amian, nagpasya si Ligaya na mamalengke kasama si Biyaya na mahimbing na natutulog sa kanyang baby carrier. Ang palengke ay masigla, gaya ng dati. Puno ng tawanan, sigawan ng mga tinder, at amoy ng mga sariwang isda at gulay. Habang pumipili siya ng mga sangkap para sa pananghalian, napadako ang kanyang tingin sa isang tahimik na sulok malapit sa tindahan ng mga bulaklak. May isang babaeng nakaupo doon sa isang maliit na bangko. Ang kanyang buhok ay maikli na at may mga puti na. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestida na kupas na ang kulay. Ang kanyang balat, na dati makinis, ay kulubot na at sunog sa araw. Payat na payat ito at tila ba mas tumanda ng 10 taon. Nakayuko ito, tahimik na nagmamasid sa mga taong dumadaan. May isang pamilyar na hugis sa kanyang mukha, isang pamilyar na tindig, kahit pa ito'y kuba na. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ligaya. Hindi maaari. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang mag-angat ng tingin ang babae, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang mga matang iyon, dati puno ng kapangyarihan at galit, ngayon ay puno ng kalungkutan, hiya, at isang blangkong pagtanggap sa kapalaran. Walang duda. Si Malaya. Nakatitig lang sila sa isa't isa sa gitna ng maingay na palengke. Para kay Ligaya, ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang si Malaya Alcantara na naghasik ng lagim sa kanyang buhay. Ang nakikita niya ngayon ay isang anino ng nakaraan, isang babaeng pinagkaitan ng lahat, maging ng sarili nitong pagkatao. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang napalitan ng pag-unawa at ngayon, ito'y naging purong habag. Si Malaya naman, sa pagkakita kay Ligaya, masaya, malusog, at may kargang isang munting anghel, ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng bagay na wala siya. Inaasahan niya ang galit, ang sumbat, ang pagkamuhi. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Ligaya ay isang bagay na mas masakit pa. Awa. Yumuko siya, hindi kayang salubungin ang tingin nito. Dahan-dahang lumapit si Ligaya. "Mamalaya," sabi niya sa mahinang boses. Ang pagtawag niya rito ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa isang taong dumaan sa matinding pagsubok. Nag-angat ng tingin si Malaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at hiya. "Ligaya, sumama po kayo sa akin," alok ni Ligaya. Isang alok na hindi inasahan ni Malaya. Dinala ni Ligaya si Malaya sa isang tahimik na sulok
sa likod ng simbahan ng Sariaya. Doon, sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, umupo sila. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito'y may dalang espasyo para sa mga salitang matagal nang dapat bitawan. Pagkatapos kong iwan ang sasakyan, nagsimulang magkwento si Malaya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naglakad lang ako ng walang patutunguhan. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Pero sa gitna ng kadiliman, isang grupo ng mga madre ang nakakita sa akin. Kinupkop nila ako sa kanilang kombento. Hindi kalayuan dito. Doon daw niya natagpuan ang katahimikan. Hindi sa dasal, kundi sa paggawa. Naglinis siya ng sahig, naglaban ng mga damit, nagtanim ng gulay. Sa bawat pagod ng kanyang katawan, unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang kaluluwa. Tinalikuran niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pera, ang kanyang nakaraan. Nalaman ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi pala nakukuha sa pagkontrol ng lahat ng bagay. Patuloy niya. Ito pala ay nasa pagtanggap. Pagtanggap na may mga bagay na hindi para sa'yo. Pagtanggap sa mga pagkakamali mo. At pagtanggap na kailangan mong magbayad para sa mga kasalanang nagawa mo. Tinitigan ni Ligaya si Malaya. At sa pagkakataong yon, tuluyan nang nawala ang lahat ng bigat sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay nagdusa na. At ang pagpapatawad ay hindi na lang para kay Malaya. Ito ay para na rin sa kanyang sarili. Para tuluyan na siyang makalaya sa nakaraan. Pinapatawad na po kita, Ma'am Malaya. Sabi ni Ligaya, ang kanyang boses ay buo at sinsero. Hindi dahil sa inyo, kundi para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa kapayapaan nating lahat. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Malaya. Isang totoong nangiti sa unang pagkakataon. Salamat, Ligaya. Salamat. Tinawagan ni Ligaya si Sinag, nakadarating lang mula sa Maynila, kasama si Amyan. Nang dumating si Sinag at makita si Malaya, wala nang galit sa mga mata nito. Tanging lungkot at isang pag-unawang dulot ng panahon. Malaya, bati ni Sinag. Nag-usap sila, hindi bilang mag-asawang nagkasakitan, kundi bilang dalawang taong pinag-isa ng isang bata. Nagkasundo sila. Si Amian ay mananatili kay Sinag, ngunit si Malaya ay malayang dalawin ito kahit kailan niya gusto. Hindi bilang ina na nagkulang, kundi bilang isang kaibigan na laging nandyan. Mula sa di kalayuan, nakita ni Malaya si Amian na masayang naglalaro kasama ang mga bata ng Sariaya. Tinitigan niya ito. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait, kundi luha ng pagpapalaya. Tinanggap na niya ang kanyang lugar sa buhay ng bata. Ilang taon ang mabilis na lumipas. Ang Sariaya ay nanatiling payapa. Ang tindahan ni Ligaya at ang kainan ni Pag-asa ay lumago. Ang maliit na bahay nila ni Sinag sa tabi ng dagat ay naging isang masayang tahanan, puno ng tawanan hindi lang ni Biyaya, kundi pati na rin ng kanilang pangalawang anak na lalaki. Si Malaya, bagamat na natiling namumuhay ng simple, ay naging regular na bisita. Isang tita Maya na laging may dalang pasalubong para kina Amyan at sa mga anak nila ni Ligaya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Ligaya sa dalampasigan, pinagmamasdan ng kanyang mga anak na masayang naghahabulan sa buhangin. Nilapitan siya ni Sinag at niyakap mula sa likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Tama ang naging desisyon mo, Gaya. Bulong ni Sinag, ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Ligaya. Natagpuan na natin ang tunay na kaligayahan. Ang kulay kahel na sinag ng papalubog na araw ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa buong dalampasigan ng Sariaya. Nakaupo si Ligaya sa isang malaking driftwood. Ang kanyang mga paa ay nakalubog sa basang buhangin na hinahalikan ng mga alon.
Sa di kalayuan, ang masayang tawanan ng kanyang mga anak, si Biyaya. Ang kanilang panganay na ngayon ay masigla ng tumatakbo at ang bunso nilang si Lino ay nagsasabayan sa ugong ng dagat. Kasama nilang naglalaro si Amyan na malimit ng magbakasyon sa kanila tuwing Sabado't Linggo. Pinanood sila ni Ligaya at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiting payapa, isang ngiting puno ng pasasalamat. Naalala niya ang kanyang sarili, ilang taon, na ang nakalipas, isang babaeng nakakulong sa isang magarbong kondominium sa Hong Kong, isang babaeng puno ng takot at pangungulila. Ang buhay niya noon ay parang isang magandang hawla na gawa sa ginto. Mayroon siyang lahat ng material na bagay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay uhaw sa kalayaan at tunay na pagmamahal. Ngayon, simple lang ang kanyang buhay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na sa pag-aasikaso ng tindahan at pag-aalaga sa mga anak. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa sikat ng araw, ngunit ang kanyang puso ay buo. Ang bawat pagod ay napapalitan ng ligaya sa tuwing makikita niya ang nangiti sa mga labi ng kanyang pamilya. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran, ang pamilyar na amoy ni sinag. Malalim na naman ang iniisip ng mahal ko, bulong nito, habang ipinapatong ang baba sa kanyang balikat. Iniisip ko lang kung gaano nakalayo ang narating natin. Sagot ni Ligaya, isinandal ang ulo sa dibdib ni Sinag. Kung gaano tayo pinalad. Hindi ito swerte, Gaya, sabi ni Sinag, hinigpitan ng yakap. Pinaglaban natin to. Pinaglaban mo to. Tinitigan siya nito sa mata. Ang pagmamahal at paghanga ay malinaw na nakikita roon. Ito ang sinag na kanyang minahal. Hindi na ang anino ng nakaraan na puno ng alinlangan, kundi isang lalaking buo ang loob, isang ama, at asawang handang gawin ang lahat para sa kanila. Gabi-gabi, bago matulog ang mga bata, kinukwentuhan sila ni Ligaya. Hindi mga ordinaryong fairy tale tungkol sa mga prinsipe at prinsesa, kundi mga kwento tungkol sa tapang, pagpapatawad, at paghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Mga kwentong hango sa sarili niyang buhay, binalutan ng mahika para maintindihan ng mga musmos nilang isipan. Noong isang araw, may dumating na isang maliit na pakete para sa kanya. Galing kay Malaya. Sa loob ay isang maliit na cross-stitch na gawa sa kamay. Nakaburda dito ang isang munting bahay sa tabi ng dagat. May 3 ibon na lumilipad sa ilalim ng araw, isang larawan ng kapayapaan. Walang sulat. Tanging ang munting obrang iyon lang. Isinabit niya ito sa dingding ng kanilang sala. Isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang paglaya. Isang paalala na ang bawat isa ay may kakayahang magbago at muling magsimula. Tinawag nila ang mga bata para maghanda na sa hapunan. Si Amyan ay tumakbong lumapit kay Sinag, habang si Biyaya at Lino naman ay nagunahan papunta sa kanya. Kinarga niya ang bunso habang hinahawakan ang kamay ng panganay. Naglakad silang 5 pabalik sa kanilang tahanan. Isang magulo, ngunit masayang pamilya na binuo hindi ng dugo o ng perpektong sitwasyon, kundi ng pag-ibig na sinubok, pinatatag, at pinaglaban. Huminto si Ligaya saglit at muling nilingon ang papalubog na araw. Ang kalangitan ay kulay ginto, isang pangako ng panibagong umaga. Naintindihan na niya ngayon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi pala ang kawalan ng problema. Ito ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito. Ito ay ang pagpapatawad sa mga nanakit sa iyo at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa sarili mo. Ito ay ang pagtanggap na ang buhay ay hindi perpekto. Ngunit sa gitna ng mga di kasakdalan nito, doon mo matatatagpuan ang tunay at walang hanggang pagmamahal. Isang huling bay. Ang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nangiting abot hanggang sa kanyang kaluluwa.
Sa ilalim ng papalubog na araw ng Sariaya, sa piling ng kanyang pamilya, si Ligaya de la Luna ay tuluyan ng malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ligaya, Sinag at Malaya. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Ito ay isang masalimuot na paglalakbay na puno ng mga pagsubok, sakit, at mahihirap na desisyon. Ngunit sa huli, ang katotohanan, katapangan, at pagpapatawad ang siyang magiging susi sa paghilom ng kahit gaano kalalim na sugat. Ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagtakas sa nakaraan, kundi sa matapang na pagharap dito at pagbuo ng isang kinabukasan na nakabase sa pagmamahal na tapat at walang kondisyon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Ligaya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.